Isipin mong pagtawanan ka ng mga kaklase mo, tuksuhin dahil sa pinakamahinang kakayahan, at sabihin, hindi ka kailanman magiging matagumpay. Iyan ang naging buhay ni Su Jingming. Ang tinatawag niyang kapangyarihan ay wala kundi isang kaawa-awang kislap ng kuryente. Hindi man lang sapat para sindihan ang isang bumbilya. Lahat ay nagsabing siya'y itinakdang mabigo. Ngunit ang hindi nila alam sa loob niya, may nakatagong sikreto. Isang lihim na yayanig sa buong bansa. Nang magsimula ang pambansang pagsusulit ng mandirigma, ang langit mismo ay nabiyak at mula roon, kumidlat ang Violet Lightning, isang S-rank na kakayahan na matagal nang nawala sa kasaysayan. Ay isang hampas lang ng kanyang sibat at nagkadurog-durog ang mga halimaw na parang papel. Ang mahina niyang kislap ay nag-anyong alamat ng Purple Heaven Divine Thunder, isang kapangyarihang kayang pabagsakin maging ang mga Rank 2 Beast Kings. Sa loob lamang ng ilang oras, mula sa pagiging E-rank na walang halaga, umakyat siya sa tuktok bilang number 1 contender. Winawasak ang mga rekord, ginugulat ang mga karibal at binabaligtad ang buong federasyon. Ito ay hindi lang kwento ng muling pagbangon. Ito ang pagsilang ng isang henyo, ang pag-akyat ng isang nilalang mula sa basura patungo sa pinakamalakas sa buong mundo. Ito pa lamang ang simula. At ang pamagat ng kwento, Awakening the Purple Thunder at the Beginning. Ng babae. Pagkatapos silang ihatid, sa wakas ay nakauwi si Su Jingming sa sarili niyang vilya at malalim na napabuntong hininga. Laking gulat niya nang makakita ng isang hindi kilalang babae na nakaupo sa kanyang sofa. Litong tinanong niya kung sino siya. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Su Yu, ang bago niyang class counselor, at ipinaliwanag na nandyan siya upang ibigay ang kanyang mga gantimpala para sa freshman competition. Magalang siyang binati ni Su Jingming bilang kanyang guro at nagpasalamat dito. Inabot sa kanya ni Su Yu ang isang kahoy na kahon na maaaring buksan gamit ang fingerprint at sinabing tawagan siya sa anumang bagay na may kaugnayan sa paaralan. Pagkabigay ng premyo, agad nagpaalam si Su Yu dahil may estudyante pa siyang pupuntahan, saktong pababa si Liu Wentao mula sa hagdan. Biro niyang tinanong si Su Jingming kung nagkaroon ba ng malaking sagupaan kina Song Qiun at Jiang Chushan. Naguluhan si Su Jingming at tinanong kung anong sagupaan ang tinutukoy nito. Napatanga si Liu Wentao, hindi makapaniwala na walang nangyaring gulo. Agad niyang napagpasyahan na perpekto ang paghawak ni Brother Ming sa sitwasyon. Umupo si Su Jingming sa sofa at binuksan ang kahon gamit ang kanyang fingerprint. Lumitaw ang ngiti ng kasiyahan sa kanyang mukha habang tinitingnan ang kanyang mga gantimpala. Inisip niya na subukan muna ang mga gantimpalang ibinigay sa kanya. Sinuri ni Su Jingming ang mga premyong nakuha niya mula sa freshman competition, at sinubukan ang space ring na may kapasidad na 10 cubic meters na kanyang napanalunan. Sa isang simpleng utos, kumislap ang singsing at biglang nawala sa loob nito ang kanyang malaking sibat. Natuwa si Su Jingming dahil sapat na ang 10 kubikong metro na nice space ring. Sa wakas, hindi na niya kailangang maglakad araw-araw na may mga sandatang nakatali sa kanyang likuran. Namangha ang kanyang roommate na si Liu Wentao habang pinapanood ito at nagkomento sa laki ng kapasidad ng singsing. Sinabi niya na kung may 3 ganoong singsing si Su Jingming, mukha na talaga itong isang mayamang tao. Inisip ni Liu Wentao ang sarili niyang gantimpala matapos mapabilang sa top 50, isang hamak na 400 credits lamang, at hindi niya napigil ang mainggit. Sinabi naman ni Su Jingming na mayroon na nga siyang ilang singsing, at nagpasya siyang bumisita sa equipment department pagkabukas upang mabili muli ang mga gamit na ito. Pagkatapos, kumuha siya ng isang maliit na kulay kahel na tableta mula sa kahon ng mga premyo. Nagtaka siya kung ano ang epekto nito dahil wala itong kasamang tagubilin. Tiwalang sinabi ni Liu Wentao na madali lang itong tukuyin at tinawag ang AI ng dormitoryo na si Eva. Sinunod ang mungkahi ng kanyang roommate, itinaas ni Su Jingming ang tableta upang ipasuri kay Eva. Inscan ito ng AI at kinilala bilang isang 5th grade Ningxin Peel, isang A-grade cultivation resource na kayang makabuluhang magpataas ng spiritual power para sa mga gumagamit na nasa ibaba ng 5th tier. Nagulat si Su Jingming na may ganitong kakayahan si Eva. Ipinagmalaki naman ni Liu Wentao na kaya rin ng AI na tukuyin ang mga beast materials at bihirang halamang gamot. Nagkomento si Su Jingming kung gaano ito kaginhawa. Bagamat nais sana niyang madala si Eva sa kagubatan, iminungkahi ni Liu Wentao na maaaring may mga katulad na komersyal na produkto, at sumang-ayon si Su Jingming na maghanap ng isa sa hinaharap. Kalaunan, sa training room, nagpasya si Su Jingming na suriin ang kanyang spiritual power bago inumin ang tableta. Pinagnilayan niya na ang pisikal na lakas at espiritu ang mga fundamental na katangian ng isang ability user,
ngunit sila rin ang pinakamahirap pagbutihin. Napansin niya na ang conversion rate ng kanyang ability points patungo sa spiritual power ay lalo pang bumababa, kaya naging magastos itong paraan ng pagpapalakas. Umaasang may kaaya-ayang sorpresa, ininom niya ang tableta habang nagme-meditate. Isang malakas na pag-ikot ng enerhiya ang bumalat sa kanyang katawan. Makalipas ang ilang sandali, sinuri niya ang kanyang system panel at tuwang-tuwa nang makita na tumaas ng 50 puntos ang kanyang spiritual power, lampas sa 1,000 mark. Kinuwente niya na ang pagtaas na ito ay katumbas ng pagtitipid ng 500 ability points, at napagpasyahan niyang napakahusay ng epekto ng tableta. Pakiramdam niya ay lumakas siya, kaya nagpasya siyang mag-ensayo ng ilang oras at hinugot ang kanyang sibat mula sa space ring. Kinabukasan, nasa campus si Xu Jingming, kakabenta pa lamang niya ng kanyang mga sobrang space ring, na nagpalaki sa kanyang yaman ng lampas 100 milyon, at napagnilayan niya kung gaano kalaki ang kita ng pagiging isang ability user. Pumunta siya sa pharmacy department ng universidad at kumuha ng numero. Nang makita niyang higit 1 oras ang hihintayin niya, nagpasya siyang maupo at mag-cultivate habang naghihintay. Habang naghahanap siya ng upuan, may isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Tumingala siya at nakita si Jiang Chushan, agad siyang binati at tinanong kung bakit siya nandito. Nagulat siya at pabirong nagtanong kung nakabawi na ba ito sa kalasingan kagabi. Nahihiyang kinumpirma niyang maaga siyang nagising. Pagkatapos, tinanong niya kung naroon ba si Xu Jingming upang ibenta ang mga bihirang halamang gamot na kanilang nakuha. Ipinaliwanag ni Xu Jingming na bahagi yun ng dahilan, ngunit mas nais niyang ipa-refine ang mga ito sa isang profesional na pharmacist. May kaakit-akit ng ngiti, tinanong ni Jiang Chushan kung hindi ba niya nakikita ang isang maganda at mahusay na pharmacist na nasa harapan na niya. Kinwestiyon siya ni Xu Jingming, tinatanong kung hindi ba siya isang baguhan lamang, agad na sumagot si Jiang Chushan na isa siyang certified second-grade pharmacist, at madali lang para sa kanya ang pag-refine ng first at second-grade pills. Idinagdag pa niya na wala na siyang balak bumalik sa wilderness, at sa halip ay magpo-focus na bilang full-time potion maker. Lubos na nabigla si Xu Jingming sa balitang ito. Habang sila'y nakaupo at naghihintay, ipinaliwanag ni Jiang Chushan ang kanyang naging desisyon. Sinabi niya na ang kanilang mga kamakailang karanasang muntik na ikamatay ay nagpaunawa sa kanya na hindi para sa kanya ang buhay sa wilderness, magpapatuloy pa rin siya sa paggawa ng mga video, ngunit ililipat niya ang kanyang content sa pang-araw-araw na buhay bilang potion maker. Binanggit ni Xu Jingming na maaaring mawalan siya ng mga tagahanga dahil dito, at tahimik siyang sumang-ayon. Ibinahagi rin niya na isa siyang ulila, na ang mga magulang ay namatay sa isang beast tide. Matapos magising ang kanyang rank ice ability, nahirapan siya sa pinansyal hanggang sa mag-viral ang kanyang mga video ng pakikipaglaban sa mga halimaw. Ang kasikatan na yon ang nagbigay sa kanya ng kita, ngunit inamin niyang ang tunay niyang hilig ay ang pag-refine ng mga pills. Sinabi niyang nailigtas siya ni Xu Jingming noong nakaraan, ngunit alam niyang hindi siya maaaring umasa sa swerte magpakailanman, kaya nagpasya siyang baguhin ang kanyang landas. Hiniling ni Xu Jingming ang kanyang tagumpay. Ipinahayag ni Xu Jingming ang kanyang pagkamausisa kung paano naging potion maker ang isang ice element user. Sinabi ni Jiang Chushan na ipinapakita ng tanong niya ang kakulangan nito sa kaalaman tungkol sa potion maker. Ipinaliwanag niya na ang mga espesyal na kagamitan, tulad ng enchanted cauldrons, ay kayang gawing apoy ang anumang elemental energy, kahit ang lightning ability ni Xu Jingming ay maaaring gamitin sa alchemy. Dahil dito, iniabot ni Xu Jingming ang kahon ng lahat ng bihirang halamang gamot at formal na ipinagkatiwala ang mga ito sa kanya. Bahagyang nagulat si Jiang Chushan at tinanong kung talagang gusto niyang siya ang tumulong. May maliwanag ng ngiti, tinanggap niya ang tiwala at ang mga halamang gamot, at nangakong magiging handa ang mga refined pills sa loob ng 1 linggo. Bigla namang tumunog ang telepono ni Xu Jingming. Nagbago ang eksena patungo sa isang malawak na tradisyonal na estate sa loob ng isang luntiang kagubatan. Sa loob, sinabi ng isang binata kay Leo na marami siyang nakitang balita tungkol sa kanilang junior brother sa mga forum ng paaralan, tinatawag itong isang halimaw. Tinanong ng babae kung talagang kasing lakas ni Leo ang sinasabi ng mga chismis ang kanilang junior brother. Sumagot naman si Leo na may kumpiyansang ngiti, sinabing malalaman din niya yon sa lalong madaling panahon at tiyak na magugulat sila. Ang babaeng may berdeng mga mata ay mukhang naiintriga at nagsabing kailangan niyang kumpirmahin yun mismo. Pero iniisip niya na maaaring matatag ang kanilang junior brother, ngunit ang sinasabi ng kanilang senior brother ay isang kalabisan. Dumating si Xu Jingming sa estate at sinalubong siya ng kanyang guro na si Yang Jiantian, magalang niyang binati ang kanyang maestro at ipinaliwanag na agad siyang nagmadali nang matanggap niya ang tawag. Pagkatapos, napansin niya ang kanyang nakatatandang kapatid sa sekta na si Liu Ming,
at agad na nagbago sa pagkagulat ang kanyang mukha. Nakita niyang naka-wheelchair si Liu Ming, kapwa ang mga binti ay balot ng makakapal na benda, kaya't may pag-aalala niyang itinanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Din Yang Gentian ang malagim na sitwasyon. Isang ikawalong antas na Grandmaster na nagngangalang Wang Lin ang gumamit kay Liu Ming bilang pain upang ilabas ang isang makapangyarihang halimaw. Ibinunyag ng Din na malaki ang naging pagkalugi ng kanilang guild, at si Liu Ming ay malubhang nasugatan. Idinagdag ni Liu Ming na nakipaglaban siya kay Wang Lin ngunit natalo, bagamat natiyak niyang hindi rin ito nakaligtas ng walang pinsala. Humingi rin ng paumanhin ng Din dahil hindi siya nakadalo sa freshman competition ni Xu Jingming. Puno ng galit, mariing kinuyam ni Xu Jingming ang kanyang kamao at nagpahayag ng pagkasuklam. Hindi niya matanggap na ang isang ikawalong antas na Grandmaster ay maaaring maging ganoon kababa. Napagnilayan niya ang sarili niyang kahinaan, napagtantong bilang isang unang antas na user, wala siyang laban at parang alikabok lamang siya sa harap ng ganitong kalaban, ngunit sa loob niya ay sumiklab ang apoy ng determinasyon, muling pinagtibay ang paniniwalang kailangan niyang maging malakas o madudurog siya. Nakita ang matinding reaksyon ng kanyang disipulo, ipinatong ni Yang Gentian ang isang kamay sa balikat niya bilang suporta at sinabing huwag na muna niyang dibdibin yun. Pagkatapos, formal siyang ipinakilala sa iba pang mga disipulo, ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki na si Xu Saiwei at ang nakatatandang kapatid na babae na si Tung Yu. Magiliw siyang binati ng kanyang mga senior, at bilang regalo sa pagtanggap, nagpasya si Xu Saiwei na magbigay ng isang rank 4 na pinagmulan ng enerhiya na pills na maaaring malaking magpataas ng kahusayan sa pagsipsip ng mana, isang cultivation resource na may pambihirang halaga, habang direkta namang naglipat si Tung Yu ng 200 credits kay Xu Jingming. Magalang na yumuko si Xu Jingming at nagpasalamat sa kanyang mga senior. Pagkatapos ay nagsalita si Liu Ming, napansing tila nag-aalinlangan si Tung Yu sa kanyang mga sinabi. Hinimok niya si Xu Jingming na sabihin mismo kung tunay nga ba niyang napag-aralan ang 4 rank lightning combat techniques. Kalmadong kinumpirma ni Xu Jingming na totoo ang sinabi ni Liu Ming. Ang kumpirmasyong yun ay lubos na ikinagulat ni Xu Saiwei at Tung Yu. Halos hindi sila makapaniwala at paulit-ulit na tinanong kung paano yun posible. Paano niya nagawang marating ang mas mataas na antas na second tier habang natuto ng mga kasanayang pakipaglaban ng sabay. Inisip ni Tung Yu na ang A-rank techniques ay napakahirap pag-aralan, inamin niyang kamakailan pa lamang siya umabot sa upper second tier. Matapos ang matinding paghihirap sa dalawang ganoong teknik, hindi niya maunawaan kung paanong nasa kapareho niya ng antas si Xu Jingming ngunit mas marami pang A-rank skills ang napag-aralan nito. Nang tanungin nila ang kanyang sikreto, mapagpakumbabang sumagot si Xu Jingming na mabilis lang siyang matuto. Ang malabong sagot na yun ay nag-iwan ng pagkadismaya sa kanyang mga senior, at sinabi ni Tung Yu na nasaktan talaga ang kanyang puso, habang sa loob-loob ni Xu Jingming ay alam niyang hindi niya maaaring sabihin ang tungkol sa kanyang cheat system. Pagkatapos ay kinausap ni Din Yang Gentian si Xu Jingming, ipinahayag ang kanyang kasiyahan sa kasipagan nito. Binanggit niyang ang anak ng Din na si Xing Shuai ay patuloy siyang pinupuri at nangakong ipagdiriwang ang kanyang tagumpay sa ibang pagkakataon. Ipinagwalang bahala ni Xu Jingming ang papuri, saka humiling sa kanyang guro na tulungan siyang subukan ng isang bagong combat technique. Magiliw na nagtanong si Xu Saiwei kung ano ang kakayahang yun, dahil hindi makagalaw ang kanyang senior brother na si Liu, siya na mismo ang nagpresenta upang subukan yun, upang hindi na kailangan pang abalahin ang kanilang grupo. Ibinunyag niya na nais niyang subukan ang isang S-rank combat technique na tinatawag na Thunder Armor. Ang simpleng pagbanggit pa lamang ng isang S-rank technique ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa lahat. Ang kanyang guro at ang tatlong senior ay napaurong sa pagkagulat. Si Xu Saiwei ay halos matisod sa kawalan ng paniniwala, inaming kahit siya, bilang isang low third tier user, ay hindi kayang basagin ang depensa ng teknik na yun. Nang makita ang pangangailangan ng isang maayos na pagsubok, inutusan ni Yang Gentian ang lahat na pumunta sa training ground. Nagpunta sila sa isang malaking octagonal training arena, habang naghihintay, nagtatakang sinabi ni Xu Saiwei kung tunay nga bang napag-aralan ni Xu Jingming ang S-rank technique, tiwalang sinabi ni Liu Ming na batay sa pagkakakilala niya sa kanyang junior, hindi ito basta nagyayabang. Sa wakas, umamin si Tung Yu na nauunawaan na niya kung bakit tinawag ni Liu Ming na halimaw si Xu Jingming. Sa gitna ng arena, lumitaw ang isang kumpiyansang ngiti sa mukha ni Xu Jingming. Isang malakas na bugso ng lilang kidlat ang sumabog mula sa kanyang katawan habang pinakawalan niya ang S-rank technique. Isang makinang at masalimuot na baluti na gawa sa purong kidlat ang agad na nabuo sa kanyang katawan. Nagliliwanag ang kanyang mga mata sa kapangyarihan habang tumingin siya sa kanyang maestro at buong kumpiyansang sinabi na handa na siya sa pagsubok. Naghanda si Yang Gentian na subukin ang bagong teknik ng kanyang disipulo,
Sinabi niya kay Xu Jingming na magsisimula siya sa isang ataking katumbas ng peak third tier user. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang malakas na bolang pulang enerhiya, na sumabog ng napakalakas at binalot ang kinaroroonan ni Xu Jingming. Nang maglaho ang usok, wala ni isang galo si Xu Jingming, ganap na sinipsip ng kanyang lightning armor ang pagsabog. May kumpiyansang ngiti, sinabi niya sa kanyang guro na hindi pa yun sapat at hiniling na lakasan pa ang atake. Nasabik sa ipinakitang depensa ng kanyang estudyante, pumayag siyang Gentian na dagdagan ang lakas, binalaan si Xu Jingming na magsalita agad kung masyado na itong malakas. Paulit-ulit niyang binomba ang baluti ng mas matinding enerhiya, binabanggit ang mga multiplier habang tumataas ang lakas, mula 2, 4, at 6 na beses ng orihinal. At habang umaabot ang atake sa 10 beses ng unang lakas, mariing nagngit-ngit si Xu Jingming, pilit na tinitiis ang napakalakas na puwersa. Sa wakas, huminto ang pag-atake, at ang lubos na pagod na si Xu Jingming ay hinayaang maglaho ang kanyang thunder armor. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, natawa ang kanyang maestro at pinuri ang kanyang ipinakita, ipinaliwanag nito na ang huling pag-atake ay may lakas na katumbas ng isang lower stage 4th tier user, humigit kumulang 10 beses ng lakas ng isang peak 3rd tier user, ikinongklud niya na kakailanganin ng hindi bababa sa isang 4th tier A rank user upang mabasag ang baluti. Habang pinapanood mula sa gilid, ang kanyang mga nakatatandang disipulo ay lubos na namangha sila sa nakakatakot na kapangyarihan ng isang S-rank skill na pinagsama sa isang S-rank ability, at napansin na ang kanilang junior brother ay nakapagtanggol laban sa isang pag-ataking 2 tier na mas mataas kaysa sa kanyang sariling antas. Tinawag nila siyang higit pa sa isang halimaw. Sa sandaling iminumungkahi ni Yang Gentian na magdiwang na sila, pilit na tumayo si Xu Jingming at sinabi sa kanyang guro na maghintay muna. May matinding determinasyon, sumigaw siya na hindi pa niya naabot ang kanyang hangganan. Sa isang biglaang pagsabog ng kapangyarihan, tumalon siya sa ere, at ang kanyang buhok ay naging purong puti habang ang magulong kidlat ay sumabog mula sa kanyang katawan, na bigla ang kanyang maestro. Agad namang nakilala ng kanyang mga senior ang pagbabagong ito at napasigaw, yun ang Thunder Extreme State, isang espesyal na kakayahan na i-unlock kapag ang Undying Thunder Body ay umabot sa 3 antas. Napuno sila ng paghanga sa kung gaano siya naging mabangis. Nagulat si Tong Yu nang malaman niyang ang kanyang walang kamatayang Thunder Body ay nasa 2 layer lamang, hindi pa natutunan ng kanyang junior brother ang 4 na A-rank na kakayahan sa laban at isang S-rank na kakayahan. Ngunit naka-breakthrough na rin siya sa estado ng Thunder Extreme State, napatanong siya sa kanyang sarili, tao ba talaga si Xu Jingming? Humanga sa pagtaas ng lakas ng kanyang disipulo, sinabi ni Din Yang Gentian na ngayon ay nauunawaan na niya kung paano nakayanan ni Xu Jingming ang pag-atake, ito ay dahil ang kanyang Undying Thunder Body ay umusad na sa 3 layer. Sabik na makita ang buong potensyal nito, nagpa siyang subukan muli, at muling bumuo ng isang napakalaking bola ng pulang enerhiya, habang naghahanda ang Din na ilabas ang atake, si Xu Jingming, na nasa pinahusay na estado pa rin, ay naghanda sa pagsalubong. Makalipas ang 3 minuto, natapos ang pagsubok, isang lubhang pagod na si Xu Jingming ang nakaluhod sa lupa, at ang kanyang transformation ay naglaho na, inihayag ni Yang Gentian ang kamanghamanghang resulta, kinailangan ng isang pag-atake na may lakas ng isang middle stage 4th tier user, 20 beses ng orihinal na puwersa, upang tuluyang mabasag ang kanyang depensa. Tiningnan niya ang kanyang estudyante nang may pagmamalaki at inamin na ang mga nagawa ni Xu Jingming ay lumampas sa lahat ng kanyang inaasahan. Bagamat pagod, nagpasalamat si Xu Jingming sa kanyang guro, at napagnilayan niya ngayon ay malinaw na sa kanya ang lawak ng kanyang defensive abilities. Tinulungan siyang tumayo ni Yang Gentian at nagbiro na sa lahat ng kanyang mga estudyante, si Xu Jingming ang pinakawalang alalahanin, dahil natututo ito ng lahat ng hindi na kailangan ng pagtuturo. Sa masayang diwa, idineklara ng Din na oras na para kumain, at inutusan silang umorder ng mga pinakamahal na pagkain, sama-sama silang umalis. Kalaunan, habang sila'y nagmamaneho, tinanong ni Xu Jingming ang kanyang senior na si Liu Ming kung alin ang mas mabuting salihang University Club, ang Ashflame Society o ang Starfall Society. Agad na pinayuhan ni Liu Ming na piliin ang Starfall. Nagulat si Xu Saiwei, na siyang nagmamaneho, ngunit ipinaliwanag ni Liu Ming na ang Ashflame Guild ay nakaranas ng malulubhang problema kamakailan, kaya't mas ligtas ang Starfall. Binanggit ni Liu Ming na ang Grey Guild ay kung hindi lang nagkaroon ng anumang problema, tiyak na nais niyang sumama ang kanyang junior brother sa kanila. Ngunit sa ngayon, mas mahusay talaga ang Starfall. Nagbigay rin ng sariling pananaw si Yang Jian-tian, iminungkahi niyang sumali si Xu Jingming sa isang club sa loob ng 1 o 2 taon upang mag-ipon ng karanasan,
At pagkatapos ay bumuo ng sarili niyang society, ipinaliwanag niya na ang mga miyembrong mari-recruit ni Xu Jingming ang magiging sentro ng kanyang kapangyarihan matapos ang pagtatapos. Nalito si Xu Jingming at nagtanong kung talagang kinakailangan bang magtayo ng sariling paksyon. Ipinaliwanag ng kanyang maestro na ang dahilan kung bakit hindi pa siya umaabot sa Grandmaster rank ay dahil wala siyang sariling paksyon, kaya napipilitan siyang sayangin ang oras sa pag-aasikaso ng lahat ng mag-isa. Pinayuhan niya si Xu Jingming na tandaan na ang pagkakaroon ng mga taong hahawak ng mga gawain ay magbibigay daan sa kanya upang makapag-focus sa cultivation. Naunawaan ito ni Xu Jingming at nagpasalamat sa kanyang guro, at nagpa siya na pag-isipan nito kapag siya ay mas malakas na. Kinabukasan, opisyal nang nagsimula ang mga klase sa Modus Superpower University, habang naglalakad si Xu Jingming sa abalang mga pasilyo, napagnilayan niyang sa wakas ay umaayos na ang lahat. Dumalo siya sa kanyang mga lektura. Sa isang klase, ipinaliwanag ng propesor ang kasaysayan ng kanilang mundo, kung paano binago ng origin energy ang mga hayop at ginawang mga halimaw, at kung paano nagising ang mga superpower ng tao. Nalaman ni Xu Jingming na natuklasan ang mga guho ng sinaunang sibilisasyon, at karamihan sa advanced technology ng Blue Planet ay nagmula sa mga tuklas na iyon. Dumalo siya sa iba't ibang klase, mula anatomy at weaponry hanggang sa elemental college. Sa isang klase ng Elemental College, casual na hinubog ni Xu Jingming ang kanyang lightning ability sa anyo ng isang detalyado at ahas na dragon na umiikot sa kanyang katawan. Nabigla ang propesor, pinuri ang kanyang napakahusay na kontrol, at naginanakit na ang isang ganoong katalinong estudyante ay wala sa kanyang kolehiyo. Pagsapit ng weekend, naglakbay si Xu Jingming patungo sa Yangcheng Wilderness Area upang magsanay. Madali niyang pinaghihiwa-hiwalay ang isang kawan ng mga halimaw, gamit ang kanyang makapangyarihang bagong Asher Black Dragon Spear, isang sandatang nagkakahalaga ng 1,000 credits. Nakatayo ng matatag, napagnilayan niya ang kanyang mabilis na pagunlad, alam niyang ang bagong kaalaman, mga teknik, at kagamitan ay labis na nagpaangat sa kanyang kakayahang lumaban. Sinuri niya ang kanyang system panel at nakita niyang mayroon na siyang higit sa 13,000 ability points. Gayunman, nadismaya siya dahil wala pa ring plus sign sa tabi ng kanyang S-rank ability, na nangangahulugang hindi pa ito maaaring i-upgrade. Sa paniniwalang dapat pa rin niyang pagbutihin ang sarili, nagpasya siyang gamitin ang kanyang mga puntos, kumbinsidong darating ang araw na maiaangat niya ang kanyang Purple Sky, Divine Thunder sa SS rank. Pagbalik sa campus, kasama niya si Song, namangha siya sa husay ni Xu Jingming at nagkomento na ang kanyang kontrol ay lampas na sa naabot nito matapos ang isang buwang pagsasanay. Nakakamatay talaga ang paghambing sa isang tao. May pagmamalaki na sinabi ni Xu Jingming na bigla siyang nagkaroon ng biglaang pag-unawa, habang sa loob-loob niya ay pinapasalamatan ang kanyang cheat system. Sinabi naman ni Song sa kanya ang tungkol sa paparating na joint event kasama ang iba pang mga nangungunang universidad. Nang tanungin kung sasali siya, agad na kinumpirma ni Xu Jingming na sabik siyang sumama, lalo na't gaganapin ito sa wilderness. Inabangan ni Xu Jingming ang pinagsamang university event, dahil nakita niya ito bilang isang mahusay na pagkakataon upang makalikom ng ability points at masilip ang kakayahan ng mga talento mula sa iba pang top universities. Pagkalipas ng isang linggo, nagtipon si Xu Jingming at ang kanyang mga kaibigan para sa isang pre-trip meeting, puno ng kumpiyansa ang kanyang mga kaibigan. Nagbiro si Liu Wentao na dahil kasama nila si Brother Ming, pwede na silang magpahinga. Idinagdag ni Song na 4 na taon ng sunod-sunod na nananalo ang kanilang universidad. Kaya't madali na lang ang ikalimang tagumpay, ipinahayag naman ni Xu Jingming na dumating na sila. Sa sandaling yun, may isang kumikinang na portal ang lumitaw at lumabas ang vice principal na si Ling Shuang, inihayag niya na siya ang magpapaliwanag ng mga detalye ng research trip, inutusan niya ang AI na si Eva na magpakita ng isang holographic map ng isang bulubunduking rehiyon. Ipinaliwanag ni Ling Shuang na ang kanilang patutunguhan ay ang number 7 Devil's Den Wilderness Area. Ang pangalan pa lamang ay nagdulot na ng takot sa mga estudyante, dahil kilala ang mga Devil's Den bilang lubhang mapanganib. Naramdaman ni Xu Jingming na magiging delikado ang biyaheng ito. Nagpatuloy si Ling Shuang at sinabi niyang siya mismo ang mangunguna sa grupo, at ang alokasyon ng mga resources ay ibabatay sa performance ng mga estudyante. Ang ranggo ay tutukuyin batay sa bilang at antas ng mga halimaw na mapapatay, tanging ang top 50 lamang ang magkakaroon ng gantimpala, at ang unang pwesto ay makakakuha ng 24%, binigyang diin niya na napakahalaga ng pagkuha ng unang pwesto, para sa karangalan at resources. Pagkatapos ay tumingin siya kay Xu Jingming, at ipinagkatiwala sa kanya ang pamumuno sa kanilang universidad patungo sa tagumpay. May kumpiyansang tinanggap ito ni Xu Jingming, iniisip niya, dahil sa kanyang kasalukuyang lakas sa laban, walang freshman ang dapat makahigit sa kanya.
Ngunit agad ding ibinunyag ni Ling Shuang ang isang kritikal na bagong impormasyon, may tusong ngiti. Sinabi niyang ang Qingjing Superpower University ay nagdala ng isang foreign exchange student na mayroon ding S-rank ability. Nagulat ang buong grupo, dahil kakaiba ito, ang huling pagkakataon na nagkaroon ng S-rank sa Sia Country ay 3 taon na ang nakalipas. Nilinaw ni Ling Shuang na ang bagong kalabang ito ay isang exchange student mula sa Jidu Nation. Nagpakita si Eva ng holographic imahe ng isang lalaking nagngangalang Kiran Rao, na may S-rank enhancement type ability. Mas nakababahala pa, siya ay nasa lower stage ng 3rd tier na. Ang balitang ang kanyang S-rank na karibal ay isang tier na mas mataas kaysa sa kanya ay nag-alis ng kumpiyansang ngiti sa mukha ni Xu Jingming, napalitan ito ng seryosong determinasyon. Nabigla ang mga estudyante nang malaman na mayroong 3rd tier low rank S-ranker sa hanay ng mga freshman, at nagtaka kung posible bang may ganitong klaseng henyo. Kinumpirma ni Vice Principal Ling Shuang na tama ang impormasyon, ngunit nilinaw niyang 20 taong gulang na si Kiran Rao. Mas lalo itong nagdulot ng reklamo mula sa mga estudyante, na nagsabing ang dagdag na 2 taon ng pagsasanay ay nagbibigay sa kanya ng hindi patas na bentahe. Gayunman, may isang estudyante ang nagturo na sa bansa ni Kiran, 20 taong gulang nagsisimula ang universidad, kaya teknikal na freshman pa rin siya. Sa di kalayuan, nag-aalala si Song Qian, iniisip na wala siyang laban sa isang 3rd tier S-ranker, ngunit nang sulyapan niya si Xu Jingming, napansin niyang hindi man lang ito nag-aalala. Tunay ngang kalmado si Xu Jingming. Inisip ni Xu Jingming bilang isa ring S-ranker, sanay na siya sa pakikipaglaban sa mga kalabang mas mataas ang antas. May kumpiyansang ngiti, naisip niya ang kanyang 3 S-rank at 4 na A-rank combat techniques, pati na ang kanyang master level spearmanship, wala siyang nakikitang dahilan para matakot. Dagdag pa, dahil ang kompetisyon ay batay sa bilang ng mga halimaw na mapapatay, tiwala siyang hindi siya matatalo ng sinumang freshman. Napansin ni Ling Shuang ang kumpiyansa ng binata at nasiyahan siya. Sa loob-loob niya, iniisip niyang si Xu Jingming ang pinakamahuhusay na S-rank student na nakita ng kanilang paaralan sa loob ng maraming taon, at ang pagbibigay sa kanya ng SS-rank Tyrannosaurus blood ay hindi nasayang. Naniniwala siyang nagpalit ng universidad ang kabilang panig at nagdala ng dayuhang talento para lamang maaga ang unang pwesto at ang resource priority, ngunit sigurado siyang mabibigo ang mga ito. Tinapos ni Ling Shuang ang briefing at binigyan ang mga estudyante ng 7 araw upang maghanda para sa biyahe, bago siya tuluyang umalis sa pamamagitan ng isang nagniningning na magic circle. Pagkalipas ng 7 araw, ibinigay ni Jiang Chushan kay Xu Jingming ang isang malaking set ng mga pills na siya mismo ang nag-refine. May pagmamalaking ngiti, ipinaliwanag niyang naghanda siya ng antidote pills, healing pills, ability recovery pills, at mind awakening pills. Idinagdag niyang lahat ng ito ay tier 2. At gumawa siya ng tig 20 piraso ng bawat isa, sapat na raw yun. Nagpasalamat si Xu Jingming, napansin ang itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, at pinayuhan siyang huwag nang magpuyat sa paggawa ng pills. Sinabi niyang maaari naman siyang bumili na lang. Namula si Jiang Chushan at mariing iginiit na ang mga pill na personal niyang nirefine ay mas mahusay kaysa sa mga nabibili sa tindahan. Pagkatapos, may bahagyang kaba niyang ipinaliwanag na naghanda rin siya ng ikalawang set ng pills para ibigay ni Xu Jingming kay Song Qian. Nagulat si Xu Jingming at nagtanong kung kailan pa sila naging ganoon kalapit, ngunit namula lamang si Jiang Chushan at sinabing hindi niya sasabihin. Hiniling niya sa kanilang dalawa ang kaligtasan at swerte sa biyahe bago siya nagpaalam, dahil aalis na sila bukas, kailangan niyang magpahinga ngayong gabi, hindi na siya dapat abalahin pa ng matagal. Mag-isa sa kanyang silid, tiningnan ni Xu Jingming ang napakaraming pills at napagtantong tiyak na ilang gabi siyang nagpuyat para magawa ang mga iyon. Tahimik niyang hinawakan ng isang vial, kinikilala ang damdamin nito para sa kanya. Gayunpaman, may matatag na determinasyon, pinaalalahanan niya ang sarili na kailangan muna niyang maging mas malakas bago isipin ang tungkol sa pag-ibig. Dumating ang araw ng research trip, isang napakalaking grupo ng mga freshman ang nagtipon sa playground ng universidad. Kasama ni Xu Jingming ang kanyang mga kaibigan, at nagulat siya nang malaman na halos lahat ng 856 na freshman ay nag-sign up. Nagtaka si Song Qian kung bakit sila nasa playground at hindi sa istasyon ng tren. Masiglang ipinaliwanag ni Liu Wentao na sasakay sila ng sasakyang panghimpapawid. Mukhang naguguluhan si Song Qian at itinuro na wala namang runway sa playground. Habang nagsasalita siya, may isang estudyante ang biglang sumigaw at inutusan ng lahat na tumingala. Isang napakalaking futuristic aircraft ang bumaba mula sa langit, at ang laki nito ay naghulog ng anino sa buong larangan.
Namangha ang mga estudyante habang marahang lumapag ang dambuhalang sasakyan sa kanilang harapan. Habang bumababa ang pintuan, may isang estudyante ang nagkomento na ang airship ay isang relic ng sinaunang sibilisasyon, at ang advanced anti-gravity technology nito ay hindi pa rin ganap na nauunawaan sa kasalukuyan. Mula doon, lumabas si Vice Principal Ling Shuang at inutusan ang mga freshman na sumakay. Agad naman naglakad ang mga estudyante papalapit sa sasakyan upang sumakay. Bago lumipad, pinakawalan ni Ling Shuang ang kanyang kapangyarihan at lumikha ng isang nagniningning na bughaw na magic circle. Tinawag niya ito na kanyang Spatial Yin-Yang Domain. Binalot ng enerhiya ang airship, at sa loob nito, nagulat ang mga estudyante nang makita nilang naging transparent ang mga pader. Ipinaliwanag ni Liu Wentao na ang domain ng isang Tier 8 Grandmaster ay lumilikha ng ligtas na espasyo sa paligid ng sasakyan, na nagpoprotekta laban sa mga lumilipad na halimaw. Habang pinapanood ang tanawing iyon, napaisip si Xu Jingming sa hindi kapani-paniwalang kakayahan ng mga high ranker, at nagtanong sa sarili kung balang araw ay papayagan siya ng kanyang indestructible thunder body na makalipad. Nang makasakay na ang lahat, inutusan ni Ling Shuang ang AI na umalis na, at ang transparent na airship ay mabilis na umangat sa himpapawid. Hindi nagtagal, dumating sila sa Shannon Supply Base sa Qian Province. Isang gabay ang sumalubong sa mga estudyante at itinuro ang kanilang mga dormitory building. Ipinaalam din na may cafeteria at training ground sa malapit. Ang lahat ay pwede nang umalis pagkatapos kunin ang kanilang room card. Matapos kunin ang kanilang mga room card, nagpalitan ng mga numero sina Xu Jingming at ang kanyang mga kaibigan. Si Xu Jingming ay napunta sa room 504, at may maliwanag ng ngiti namang sinabi ni Song Qian na siya ay nasa room 505, kaya't magkatabi lang sila. Nabanggit naman niya na isa iyong pagkakataon. Sinabi ni Xu Jingming na dahil mayroon siyang space ring, hindi na niya kailangang magbaba ng bagahe. Inihayag niya ang plano na suriin muna ang training room, at agad namang sabik na sumama si Song. Dumating sina Xu Jingming at Song sa isang malaki at mataong training ground na puno ng mga estudyante mula sa 3 unibersidad. Itinuro ni Song Qian ang isang matipunong lalaki sa isang sulok at kinilalang siya ang S-ranker mula sa Qingjing University, si Qiran Rao. Marami ring estudyante ang nakatingin sa kanya, namamangha sa bigat ng mga dumbbell na binubuhat niya, sinasabing 200 pounds ang bawat plate. Habang nag-eehersisyo, napansin sila ni Qiran Rao at tila nakilala si Xu Jingming. Ibinagsak niya ang napakabigat na mga dumbbell at mabilis na umalis, na bumasag sa sahig. Agad siyang lumapit upang magpakilala sa kanyang sarili na may magiliw na pagbati. Kinumpirma ng ibang estudyante ang pagkakakilanlan ni Xu Jingming bilang top freshman ng Magic University, at namangha silang isa na siyang high-rank second tier sa edad na 18, nagpahayag sila ng ginhawa na kakampi nila si Qiran. Naniniwalang siya ang nag-iisang pag-asa nila sa kompetisyon. Nagulat si Xu Jingming kung gaano kagalang ang isang dayuhan, kaya iniunat ang kanyang kamay para makipagkamay. Ngunit binaliwala ito ni Qiran, at sa halip ay humarap kay Song Qian, lumapit siya ng labis at tinawag itong isang magandang binibini. Dahil pawisan, may matapang na amoy ang kanyang katawan, at halatang nasuklam si Song QQ, tinakpan ang kanyang ilong bago pa siya tuluyang makalapit. Mariing hinawakan ni Xu Jingming ang kamay ni Qiran upang pigilan siya. May malamig na titig, sinabi ni Xu Jingming na ang paghipo sa isang babae habang pawisan ay lubhang bastos. Agad na nawala ang pagiging magiliw ni Qiran at galit itong tumitig pabalik kay Xu Jingming. Uminit ang tensyon sa training ground habang sumabog ang pulang aura ni Qiran at ang bughaw-lilang aura ni Xu Jingming. Kinabahan ang mga nanunood, inakalang paputok ang isang laban sa pagitan ng dalawang S-ranker, kaya nabahala silang tumawag ng instructor para pigilan ang dalawa. Ngunit hindi natuloy ang labanan, binitiwan ni Xu Jingming ang kanyang hawak at kalmadong sinabi na bilang panauhin, dapat matutunan ni Qiran ang kaugalian ng bansang pinuntahan niya. Habang papalayo sina Xu Jingming at Song, tumingin si Qiran sa kanyang kamay, ramdam pa rin ang puwersa, nabigla siya nang mapagtantong sa kabila ng sarili niyang lakas, hindi niya nagawang igalaw ang lightning user. Napaisip siya kung saan nagmula ang napakalaking pisikal na lakas ni Xu Jingming. Pagkatapos, lumipat ang kanyang tingin kay Song Qian na may maninilang titig, kinikilala itong isang henyo mula sa makapangyarihang Song family, naisip niya na kung mapapasa niya ito, hindi na siya magkukulang sa resources. Pagkalabas nila, nagpasalamat si Song Qian kay Xu Jingming sa pagtulong at ipinaliwanag na hindi niya kinaya ang amoy, iminungkahi niyang humanap na lang sila ng ibang lugar para mag-spar, at masayang pumayag si Xu Jingming. Pagkalipas ng 1 oras ng pagsasanay, umalis sina Xu Jingming at Song Qian,
habang napabuntong hininga si Song na isang big meal pagkatapos ng pagsasanay ay palaging masarap. Habang naglalakad sila, isang kainahinalang lalaking may salamin ang nagsasalita sa kalye tungkol sa mga halimaw na sisira sa mundo at isang kataas-taasang makalangit na Diyos na magliligtas sa sangkatauhan. Napansin ni Xu Jingming ang lalaki na pilit nagre-recruit ng mga tao, ngunit walang pumapansin sa kanya. Naalala niyang may narinig siya tungkol sa mga Doomsday Cult, kaya't hindi na siya nagulat na may makita nito rito. Habang patuloy na binabaliwala ng mga tao ang kulto, nagngit-ngit sa galit ang lalaki, nagtatanong siya sa kanyang sarili kung bakit hindi naniniwala ang mga tao sa kanya, habang nakatingin sa kanya ang isang babae. Biglang nagbago ang kanyang inis at naging isang baluktot na ideya, may masamang ngiti, bumunot siya ng kutsilyo, iniisip na kailangan munang makaramdam ng sakit ang mga tao para maniwala sa kanya. Nabaluktot ang kanyang mukha sa isang baliw na ngiti habang idinedeclare niyang ang sakit ang dahilan para pahalagahan ang buhay. Bigla siyang sumugod patungo sa isang ina at sa kanyang batang anak, handang saksakin ang mga ito. Kumikislap ng lilang kidlat ang mga mata ni Xu Jingming, sa isang iglap, kumilos siya na parang malabong guhit ng enerhiya, lumitaw sa pagitan ng umaatake at ng kanyang mga biktima, at isang hampas lamang ay pinatalsik ang leader ng kulto, madaling napigilan ang malagim na pag-atake.